Ayun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod and nandito tayo ngayon guys para bigyan naman po ng reaction itong pinakaunang assessment na ginawa po ng Karaba po dahil sa mga bagong rules na ipinatupad and mga kautusan ni na Kalinga Prab and Kuya Val na tigilan o ihinto ang paggawa ng content sa mahirap banggitin guys paano ba babanggitin to? Itigil ang pag-content sa isang love team na tumigil, yun na lang. And lalong-lalo na, bawal gawing thumbnail, title, and of course content. And para sa mga reactors, bawal reaksyonan kahit sino sa kanilang dalawa po mapababae o lalaki ay bawal pong reaksyonan. At ito nga guys, at ang Karaba ay meron silang sariling basihan kung paano ba ito i-assess para sa mga vloggers and reactors. At dito natin malalaman mamaya. At ito nga, at merong isang vlogger na warningan. And sa mga sa mga reactors ay merong 3 babae na warningan dahil hindi nga po sila sumunod sa pakiusap. Sabihin na lang natin pakiusap kasi parang ganun na rin ang lumalabas dahil pakiusap ni Kuya Val at ni Kalinga Prab na tigilan para matahimik na po. And of course, dahil hindi nga po sila sumunod ay binigyan sila ng warning ng Karaba. And kapag sila umulit ulit, magkakaroon na po ng tinatawag na suspension. So samahan po ninyo ako guys at sama-sama natin bigyan ng reaction kung paano nga ba ito ginawa or process ng Karaba po So yan, at bago tayo magtuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Prab, and mega love shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters, and ganoon na rin po sa aking mga subscribers. So let's go! Cause I don't give a fuck what you say. So, ito na. Iso-summarize natin. Kaya Lisis Tindang Emmy. And sa lahat ng mga naandyan na nakikinig, ito nang summarize namin. Si Mr. J, meron 2. And guys, hindi ko po kinuha yung pinakaunang segment ng Karaba po dahil inisa-isa po nila yung mga channel ng mga vloggers and reactors na ito. And hindi pa po lahat. Ito yung pinaka first batch pa lang sa mga vloggers po na kung sino yung kanilang i-assess ngayon. Meron pang kasunod po ito. Pero sa mga reactors, meron na kagad tinamaan, and yun nga, 3 babae. And guys, at hindi na natin kinuha yung pinakaunang segment at ito, umpisa na lang natin sa pag-summarize po nila dahil dito, mas malalaman na natin yung kompleto agad na mas mabilisan kung sino yung mga sumunod at hindi. So, yun. Si Maria Casunera, 2 din. So, kinonsider na natin na charity nila. Si Roda ay 1. So, kung baka sabihin niyo, napakarami naman nilang charity. Bakit sabi niyo 2 lang? Nagsimula po tayong magbilang a month ago. Kasi sila po ay na-remind na mag-charity na sila. Kaya lang, tinitingnan kung sila ba ay gumalaw sa loob ng 1 buwan. So yun guys, para mas malinaw po, dati kasi napansin na kaagad ni Kalinga Prab and Kuya Val na maraming mga vloggers na parang tumigil na sa pag-i-scout or pag-charity. Kumbaga nakafocus na lang sila sa kanilang mga bahay na pinapagawa or mga personal na vlog po And bakit nga ba kailangan mag-charity sila? Dahil nga po, nasa Kalingap sila, and unang-una, ang Kalingap po is pang charity talaga po, hindi focus sa sarili, kundi pagtulong sa mga nangangailangan. And of course,
habang nandito po sila sa Kalingap, ay kailangan nilang tularan kung ano man ang ginagawa ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab na tumulong sa mga nangangailangan po charity. Yan po yung yan po yung isang pamantayan and habang tumatagal nga po kasi at karoon na ng sponsors yung mga iba and kanya-kanyang patayo na ng bahay, kanya-kanyang bili ng mga sasakyan. So, siguro nakukontento na sila doon kaya medyo tumigil na sila sa pag-charity at nagbigay na ng kautusan si Kalinga Prab and Kuya Bal na isususpende ang mga vloggers na hindi na nag-charity at puro na lang pagla-live and kagaya na sabi nila, parinig sa mga sponsors, ganito, ganyan. Dito matutunghayan natin lahat yan, guys. So, yun, para mas malinaw lang po. Wait lang at maluloko. Nag-warning na kami, Sila ba ma'am. ay gumalaw? Oo, kasi di ba, nag-warning na din dati pa, nung mga na-interview din sila dito sa Haraba before, na bibigyan din sila ng pagkakataon, di ba? Di ba ng mga tinanong sila kung bakit wala mga charity, nag-explain naman sila ng kanilang side, at naunawaan naman. Tsaka medyo parang mahaba na din yung panahon na pagbibigay sa kanila. Diba, tamo, tapos na nga ang mga bahay ninyo. Kaya sa Yun. tingin ko, tama na yun na palugit para, diba, unawain. So sana naman, unawain nyo din naman itong panawagan ng Kalingap na para matawag kayo na charity vloggers. Kailangan may charity kayo na i-upload sa inyong mga videos, diba? So yun nga po, ang hiling lang naman po ng Kalingap ay magkaroon sila, para sa mga guys, para sa mga tinatawag na charity vloggers, ay magkaroon sila ng 8 na uploaded videos na nag-charity sila sa loob lang po ng isang buwan. So ibig sabihin, mga 2 charity vlog ang kailangan nilang may upload kada linggo. So yun, yun lang naman ang pinaka at hindi naman hinihiling na puro pang big time na pagtulong ang kanilang gagawin po at actually napakaluwag po no. So ayun, i-check muna natin si Mr. J 2, kay Maria Cosinera 2, kay Roda 1, kay Erwin check, wala tayong question sa pagcha-charity ni Erwin. Kay Joey the Great, ayun, napakagaling. Talagang tunay yung pagcha-charity. Kay Jello Mags 1, kay Gabisera, ayun, palakpakan natin. Gabisera, Joey the Great, talagang saludo kami sa sa pagcha-charity. Even si Erwin, Joey the Great, Gabisera, magagaling sa pagcha-charity. Sana gayahin natin ang mga to, na So, yun pa lang guys, malalaman na kagad natin kung sino-sino yung talagang pure charity ang mga ginagawa po, Pero disclaimer lang na hindi po lahat ng pag-uusapan ngayon ay sila na yung kabuuan. Kumbaga first batch lang po ito sa mga vloggers. And yun, sa mga vloggers guys, may mga kasunod pa ito na ibang vloggers na i-assess. Yan. Pabahay din ang mga ito, pero nagagawa pa din nilang mag-charity. Si Jello Mags, isa lang. Si Sis Lorne at saka si Bro Red, wala ng charity. So, tutok sila sa bahay nila. Pero sabi natin, grabe. Wait lang, bago pala yan, diretso muna tayo kay Maria Cosinera. Ayun, nasabi ko na kay Ray Olarte at saka kay Bro Rex Vlog, tag-isa. Kay Dr. Love, merong, ilan na yung sabi ko kay Dr. Love? Meron siya 3. Ay, hindi, 2. May sabi dito, 2 ang dito kasi may nagsabi dito sa isang channel niya. Search ko, hindi ko makita yung isang channel niya. Ang lumalabas, Dr. Love, di namin makita yun. Ang lumalabas ito isa, 300 plus. Kaya sabi, sa second channel daw, hindi ko makita. Kaya doon ang charity. Actually guys, sinubukan ko rin i-search yung isang channel ni Dr. Lab and medyo mahirap nga po na hanapin kasi parang iisa lang naman kasi yung pangalan na ginamit niya. So mas lumalabas kung alin doon yung mas mas sikat na channel po niya, which is yung main channel. And yung isa naman is Dr. Lab Vlogs, parang ganun po. Kailangan ma-type ng buo para mas madaling mahanap. So yun. So, pwede natin silipin kasi pag sinesearch ko yun, ang lumalabas, ito yung yung nasilip ko.
Oo nga, ito din ang naano ko. Kasi yan yung nakasubscribe ako dyan eh, sa main channel ni Dr. Love. Ano? So, tingnan natin doon. Basta si Dr. Love, meron ditong dalawa sa main niya. Baka meron siya din doon. Hindi natin, check natin. So, kay Red Zane ay zero pala. Kay Nelson TV, ayan, tatlo. So, ayun mga sis, kahit paano, may mga charity na din, kahit paano. So yun pa yung mga so yun pa yung mga first batch na and isa lang yung sinasabi dito na walang ginawang charity sa loob ng isang buwan. At yun ay walang iba kundi si Red Zane. According to Karaba, si Red Zane ay wala pong ginawang charity vlog. And mas nag-focus siya sa sa personal vlog, yung mga ganon. So yun yung ating susundan ngayon. Simula na silang gumalaw. So, ibig sabihin, nire-respeto pa rin nila ang panawagan ni Kuya Val na mag-charity na. Kasi dati, nung i-assist natin, sis, talagang as in zero. As in, wala kang makita ng mga charity, no? Pero ito, nagkaroon na din si Mr. J ng dalawa. Pero yun, sa mga kasama natin, no, sa Kalingap, lalong-lalo na yung mga isa, dalawa, tatlo lang na charity, dapat po 8 na charitable videos ang may upload sa inyong mga channel. So, Kuya Noli, sa tingin mo yung dalawang pagcha-charity sa loob ng isang linggo, ano ba yun? Kumbaga, mabigat na ba yun sa kanila? Kasi kailangan meron silang 8 na pagcha-charity in a month. So, 2 beses sa isang linggo. There are 4 weeks, diba, in a month. 4 weeks in a month. Tama. So, sa 1 week, merong 2. So, 4 times to 8, total of 8 na charitable videos. So, makikita dapat sa inyong channel. 8 ang minimum. So, mas marami pa, mas maganda. So, yan ang pinaka-minimum na number of charity works na magagawa in a month. Ayun, Kuya Noli, sa tingin mo, kalabisan ba to sa kanila ang pagkakaroon ng dalawang charity sa loob ng isang linggo? Kalabisan na ba? So, well, Teacher N, hindi ko masabi kung kalabisan o kakulangan, kasi, well, depende nga yan kung ano yung sitwasyon nila ngayon, ng mga charity vloggers natin. Pwede. Maybe kulang sila sa resources, ganyan, at kulang sila sa na-scout, wala sila pa na-scout, So, parang depende yan siguro sa kakayanan ng charity vlogger. Kasi hindi naman ako charity vlogger na katulad nila, no? So, I will not parang sabihin ko na kulang or marami, kasi hindi naman ako nag-field. But looking at other charity vloggers na kanina ni-review natin, parang kaya nila eh. At saka, yung kinukonsider naman nating charity works, hindi yung big bang na hindi natin hinahanap yung napakalalaki. Pabahay. No? O pabahay, hindi ganun eh. Hindi naman ganun. O pagpapaaral, hindi ganun. Kumbaga parang parang makagawa ka nga lang ng hindi sila malilipasan ng gutom ngayong araw na to o sa mga susunod na araw, considered na yun eh. So, kung meron kayong kakayanan at meron kayong resources na kaya niyong ibigay, yung 2 times a week, parang kaya-kaya naman. Yes, kayang-kaya. Tama ka dyan, Kuya Nel. Actually, pwede nila itong gawin sa isang araw lang, sa loob ng isang linggo, di ba? Merong 7 araw sa loob ng isang linggo. And the rest of the days, sa'yo na. Di ba? Pwede mo nang i-vlog ang bahay mo, ang palikuran mo, ang living room mo, ang bubong mo. Kahit na ano, pwede mo nang i-vlog kasi there are 7 days in a week. So, you will just do 2 charitable videos, so charitable works in a week. So, halimbawa, sa isang araw, mag-scout ka, Lunes. Tapos, nakatulong ka na ng 2. O, yung 2, na-counted na yun as 2. So, sa susunod na naman na linggo ka gagawa, di ba, katulad ng pagsama sa feeding, o pwede na yun. Kawang-gawa na din yun. Kasi tinignan natin yung ano ba talaga ang kahulugan ng pagcha-charity. So, pasok naman. Yan. Ang isang magandang malaman kung ano ba talaga kahulugan ng isang pagcha-charity po, ano? Sa charity. Kaya, makakonsider pa din na charity kahit sumama lang sila doon sa pag-feeding. Diba? So, halimbawa, sumama sila kay Kuya Val, mga sis, mga bro. Sumama sila kay Kuya Val, kumbaga, nakipag-collab sila kay Kuya Val.
So, para sa akin, charity pa din yun. Consider Tama. as charity pa din nila. Di ba? Tama ba? Yeah. Tama yan. Sa akin, ano yun, parang passion mo yun eh. Pero sa halimbawa, that time, wala kang schedule ng charity mo of your own. Di ba? Kaya tinulungan mo si Kuya Bal. So, well, passion mo yon, gusto mong gawin yon. So, pwede natin sabihin, oh, yeah, charity vlogger yan, kaya sumasama yan eh. Pero mas iba, siguro kahit si Kuya Bal, sinasabi ni, kaya nga hinahanapan nila ni Kuya Bal ng mga charity vlogs, itong mga charity vloggers na to, hindi naman niya sinasabing, oh, karaba, ibilang niyo yung kasama ko sila. Wala naman siyang sinasabing Wala. ganun eh. Oo nga. Wala namang Ang hinahanap niya sa tayo lang kanila, ang yung mga sarili nilang. So yan guys, no? So si Teacher N tsaka si Kuya Noli, magkaiba ng pananaw po sa pag-charity. Ang kay Teacher N, parang kinoconsider na niya na pag-charity yung pagsama ng isang vlogger kay Kuya Val sa mga lakad po ni Kuya Val po, ano, na pag-charity. Once sumama ka, is considered na nag-charity ka na. Yun ang pananaw ni Teacher N. And ito naman si Kuya Noli, iba naman yung kanyang pananaw po, ano. Ang pag-charity is yung ang kino-consider naman niya is yung talagang sarili mong gawa po, ano. And walang collaboration kay Kuya Val, kumbaga sarili mong lakad. Yun. Ang aking pagkakaunawa po, ano, which is oo nga naman, sariling lakad. Yes, Sarili sarili nilang, nilang content. Content. Yun. Oo, kasi mayroong rules baga sa Kalingap na content mo, vlog mo. Pero sabi ko nga kasi, correct. halimbawa, sumama tayo kay Kuya Val, nag-mission si Kuya Val, nagpunta sa malayo, sumama tayo, nagbitbit tayo ng mga grocery. Pwede natin yun na-considered as charity. Kasi nga, kung Tama. titignan natin yung kahulugan ng charity, pasok yung ginawa. Naman. Diba yung pagmamalasakit sa kapwa, sabi ko nga, Tama. yung pagtulong, pagkakawang-gawa, bukal sa loob na pagtulong, di ba? So, still considered as charity at kabutihang ginawa ng isang tao. So, para sa akin, sige na, i-consider ng charity, lalong-lalo wala namang kakayanan. Sabi mo nga, depende sa resources nila. Kung wala naman talaga silang pantulong, sasama na lang muna ako kay Kuya Val, wala pa naman akong pantulong, di ba? Parang ganun. Yeah. So, finally, nagdesisyon na po ang Karaba, no, na tungkol sa pagsama kay Kuya Val at pagtulong-tulong sa mga charity ni Kuya Val is already considered as charitable act. So yun po, ano, okay. Pero kung alam natin, ang dami-dami naman niyang sponsor, very popular siya, mataas ang Yan. subscribers niya. Paano yun? Pwede ba natin sabihin wala talaga siya resources eh? oo nga. At And yun, kumbaga, yung pinag-uusapan ng Karaba guys is, kumbaga, nililinaw and, yung isang dahilan na walang resources, kulang sa resources, is ibig sabihin, hindi applicable para sa lahat po ng mga vloggers po, ano, dahil iba-iba po sila ng sitwasyon ngayon sa buhay. Merong mga walang sponsor, meron ding sobra-sobra sa sponsor. Ganun po, ano, and yun na nga, at naiintindihan ko yung ibig sabihin ni Kuya Noli, na kung ikaw naman ay napakaraming sponsors o kung mayroon kang sponsor, bakit hindi mo pa rin magawa na gumawa ng charitable na gawain? So, yun yung mga, actually, yun yung mga unang mga napapansin ni na Kuya Val and Kalinga Prab. So, yan guys. ang walang-wala talagang resources, nakikita naman. Nakikita pero makita mo na, napakaganda ng mga parang bang magic na. Parang hindi mo masabi Parang magic. Hindi ko Grabe, hindi masabi ni Teacher N. Diretso mo na, sabi mo na. Magic. Yung, kumbaga, biglang nagkaroon ng mga ganito kalalaking bahay, mga pang-milyonaryo ng mga bahay, ang gagandang mga sasakyan, tapos hindi pa magawang mag-charity. Diretso mo na kasi. ano ba, parang magic Parang ako'y nagugulumihana na dating, ano ba yun? Diyos ko Lord. Ayun, gandang ikaw na nga tumuloy. Meron pala si Lorny TV na feeding.
1 month ago. Nagpa-PD. Kasama siya Oo, sa naalala ko, di ba, nagsabi siya, nagpapa-feeding sila dalawa. Ililista ko dito. Meron siyang pa-feeding, i-check ko daw. I-check ko pa din yung mga, double check ko pa din. Si Sis Lorne ay merong isang feeding. feeding. Nag-feeding sila, isa. Tapos si Bro Red kasama din. So, tag-isa sila. Isa. Para hindi kayo malito guys, no? Kasi ang daming gumagamit ng Red. Merong Red Noveno, merong Red Zane, merong Kindred. So, para hindi kayo malito, ang pinag-uusapan nila kasama ni Lordy TV is yung siguro, Red Noveno. Same guys. Kasi binanggit nila kanina na si Red Zane ay wala, 0. Ngayon, nagkaroon ng isa, pero si ibang Red naman po yun. Yan. Sana madagdagan to mga sis, mga bro. Tapos yung 0, Bro Red Zane, sana madagdagan. Sana wala nang 0 sa susunod na assess. I think dapat sabihin, hindi dapat madagdagan ang 0, dapat magkaroon. Assess po namin. So ito naman ay hindi para baka sabihin nyo mga bida-bida kami. Ito ay trabaho lang po namin na mag-assess kasi nga di ba dahil si Kuya Val ay wala na silang kakayanan to check and to assess you guys. So kami ang gagawa noon. Sana huwag niyo isipin na pabida-bida kami. Ito ay para din sa ating lahat. Para naman mas marami yung matutuwa na nakakatuwa naman sa Kalingap. Talaga nag-charity talaga sila. Diba? So yun guys, no, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Teacher N na sina Kuya Val, Kalingap Rob, ay wala na silang time para mag-assess. Of course, yes, so sobrang ba namang busy nila, no? Pero sila ang talagang nakakapansin po para magkaroon ng ganitong pangyayari po, para mag-assess ang karaba ay sa kautusan or sa galing ang salita or kautusan galing kina Kalingap Rob and Kuya Val. Kaya ibig sabihin, alam na alam po nila ang mga nangyayari po, sila yung unang nagsalita, sila yung unang nakapansin sa mga nangyayari, kaya alam na alam nila. It's just that wala silang time para isa-isahin, kaya ipinapasa nila ngayon sa karaba ang ganitong trabaho na hanapin kung sino-sino nga ba yung mga yon at kung sila ba may ginagawa, wala. Yun, ganun po yung aking sariling pananaw din po guys. So sana maunawaan po kung ano yung talaga ang purpose nitong pag-check ng inyong mga channel. Sana hindi po ninyo masamain. So yan si Darlene. Tama. Huwag niyo masamahin kasi naririnig naman, di ba? Naririnig niyo sa live ni Kuya Val. Yeah. Mention kami. So, yan, gagawin namin kung ano bang sa Tagalog yun nga. We will follow our commander. Yeah, oo. Obey first. And sabi before you nga daw, complain. obey first before you complain. Kaya Noli, that's military rule, di ba? Kaya Obey nga, first oo. before you complain. Hindi ka pa nga sumusunod, nagre-reklamo ka na. Di ba? So ngayon, mga sis, ang mawawarningan natin ngayong gabi ay isa lang. Kasi nanawagan kumbaga nanawagan na, pero hindi gumalaw. Hindi gumalaw. Kasi, so siya lang ang may 0 na charity. Double check na ba to? Baka mamali tayo. Na-double check na ba itong kay Red Zane na 0 talaga? Na-double check ko kasi parang lang yun, namamasyal. Punta sa family, pumunta sa personal family vlog, pumunta sa beach, pumunta sa Albay. So, we will be sending a formal notice kay Bro Red Zane na warning dahil wala po siyang charity video. So, charity works. So, ayun, si Bro Red Zane ang mawawarningan for tonight. Subukan si... So, yun, finally, nagkasundo-sundo na mawawarningan ay isang vlogger na walang iba kundi si Red Zane ko na actually, nung pinanood ko to kagabi, ang daming ang daming mga viewers nagsasabi na wala namang ngipin ang rules ng Kalingap. So ibig sabihin kasi ang gusto ng mga viewers is na kaagad. Kumbaga i-suspend na kaagad or
ano ba? Ano bang exact na term doon? Kung sino man yan hindi lumabag, ay wala nang warning. Kumbaga, action na kaagad. Which is, siguro narinig na nila yon kay Kuya Val na binibigyan niya ng power ang Karaba para magsuspinde. So, siguro yun yung ibig sabihin ng mga viewers, which is ang Karaba naman po guys, ay meron din silang may mga kanya-kanyang department din kasi yan na para sa kanila ay sila lang yung mag-a-assess and magwa-warning, which is yung assessment nila, ipapasa nila sa mas nakakataas, which is yung ano naman po, yung mga officers ng ACBP na sila naman yung magde-decide kung ito ba ay karapat-dapat na suspendihin or what. So, ayun, naipaliwanag ko lang ng ano guys para maintindihan po natin na para sa mga nagsasabi na malambot ang batas at lalong-lalo na ang Karaba. So yun guys. Hindi natin alam kung sino pa ang madadagdag dito kay Bro Red Safe. And the rest, so far, may mga Itong 2 weeks ago na pinunta na lupa, parang patayuan ata yan na ano yun, church? Ano ba? Hindi to charity, hindi to charity. May tinignan lang na lupa. Oo. So, ayun, kapag hindi makinig si Red Safe, meron po tayong mga officers. Itong na-assess namin ay ibibigay po natin ito sa mga officers po kasi ang Kalinga po ay may set of officers na sila yung magdidesisyon ano ba ang gagawin. Kami lang po ay taga-assess, taga-check, at kami yung magbibigay ng aming report. Ibibigay namin ang report na to sa mga officers. Sila na po ang bahala kung anong gagawin nila. So once na ma-warningan and still hindi po gumawa, hindi umaksyon sa loob ng 1 buwan, so ilang linggo ba ang bago natin i-check ulit ang channel ni Red Safe, mga sis? Next week. Yan. Kasi dapat sa isang linggo, makano na siya. Kahit makadalawa siya, oo. So, ayun, next week, iti-check po natin ulit. So, syempre, sabihin niya, hindi ko alam. Hindi naman ako nanood sa inyo. So, we will be sending him a message. Formal, message. So, yan guys, walang kawala na hindi pwedeng sabihin ng mga mawawarningan or nawarningan na hindi nila alam na nawarningan na sila. And kaya padadalan po nila ng formal na mensahe. And of course, kung nasa kalingap ka at may posibleng hindi mo alam po, kasi napaka-importante na pagka may mga upload, sina Kuya Val and Kalingap Rab, lalong-lalo na po yung mga pagla-live ni Kalingap Rab, sigurado, ang dami pong, ang dami pong kailangang pakinggan. Dahil lalong-lalo, bihira lang siya mag-live. So, every time na magla-live siya, ay ibig sabihin, napaka-importante ng kanyang mga sasabihin. And ganoon din naman si Kuya Val. Araw-araw po yan na meron siyang live sa umaga, sa hapon, po yan, And sa title pa lang ay malalaman na kaagad kung ano itong gusto niyang i-discuss. Meron ditong punto, Teacher N, na sinabi na si Gilo Mags daw ay inappoint staff ni Kalingap Edu. So, yun ba halimbawa, staff ka ng isang vlogger. Pareho kayo supposed to be vlogger, di ba? Kung si Kalingap Rab, exempted. So, Kalingap Rab. in-appoint na staff si Gilo Mags ni Kalingap Rab kay Edu. O kaya ganun siguro, kaya lahat ng content niya Edu. Pero yan pa isang pinag-aawayan ng mga viewers kagabi po, merong diyan nakalimutan ko na yung mga pangalan ng dalawa po, na pinag-aawayan nila, yung mga, yan, si Gilo Mags, kung ano ba, may mga kanya-kanya po sila mga kinakampihan, guys, At, yun na nga, dahil, halos lahat ng content ni Gilo Mags ay tungkol kay Boy, And, ito nga, para malaman natin kung ano yung, dapat, or kung tama ba, or mali. charity vlogger siya Oo, charity vlogger siya. Bakit yung iba? Bakit sina
napakarami naman mga staff eh. Tingnan nyo sina Kalingap, sina Mikoy, sina may mga charity Sila yan. rin, sila Kalingap rin, no? Oo. So yun guys, tungkol kay Gilo Mags, and ikunumpara nila ito sa mga ibang charity vloggers din na naging staff kagaya ni Kalinga Prab. May mga staff siya kagaya ni Bikoy, sina Rain, Kalingap Rain, sina Kalingap Ian, kahit may mga pinapagawa sa kanila, si Kalingap Prab, minamanage nga ni or dinedirect ni Kalingap Ian, isang channel ni Kalingap Prab po, which is yung Kalingap Tahanan, at magkakasama sila doon, na Kalingap Rain, Kalingap Mikoy, and Kalingap Jomar. Pero kahit nabigyan sila ng ganong trabaho na pinagkakabalahan, ay nagkakaroon pa rin sila ng maraming kanya-kanyang charity works at imposibleng imposibleng hindi natin alam yun kasi napapanood na natin yan. And ito naman, kaya question, itong si Gilo Mags kasi na-appoint na maging staff ni Boy. Hirap talaga guys, na para hindi mabanggit, para umiwas na hindi mabanggit si Boy. Alam nyo na, maintindihan nyo na yon. Para maging staff niya is kailangan magano pa rin siya, mag-charity pa rin siya ng sarili niya, no? At parang may nasabi pa yata ang Karaba na ipakita naman natin, lalong-lalo na sa mga dayuhan or dumayo sa daet po, sa Kalingap. Yung mga nagpunta dyan na mga taga iba-ibang lugar para sumali sa organisasyon ng Kalingap, pakita naman na talagang ang pakay nyo is maglingap or mag-charity po, dahil yun nga daw, mga taga dyan mismo, taga Bicol, taga Daet, Cam Sorman or Cam Norte, sila ay talagang nagcha-charity kahit meron na silang ibang ginagawa as staff ni Kalinga Prab po, yun po yung madali namang intindihin yun kung tutusin. Yan yung tungkulan ni Rap, pero nakakapag-scotch siya, nakapag-charity. Yan. Oo, may mga charity yan. Kaya hindi natin gawing excuse yun. Kasi nakakayaan naman sa kanila na sila na nandyan sa diet, sila yung totoong talagang may mga charity at hindi pasaway. Tayo na dumayo lang dyan, tayo hindi pasaway. Abay, maya naman tayo. Diba sila nga, yung talagang mga taga roon, gumagawa ng talagang bukal sa puso nila yung pagcha-charity. Ipakita din natin na tunay, di ba? Na tunay yung hangarin na pag-charity. Wag naman ganun. At sana itong mga, yung kina Mr. J, kina Manay, Maria, kina Sis Roda, sana madagdagan. At ito kay Erwin, kay Joey the Great, kay Gabi Sera, keep it up guys, ang gagaling ninyo. At sa yun sa walang charity dyan, so yun, panawagan kay Red Saint, yun nga, nakita namin is, live, yun, BTS, na yun nga pala to Red Saint, yung sinabi niya ni Rab na wag i-vlog, nakita ko sa channel mo na yun. Actually, ito guys, itong kinukuhanan natin ng reaction sa ngayon, ito ay may dalawang rules na nakapaloob po rito. Yung una is yung kailangan mag-charity, yung mga vloggers. And pangalawa, na rule dito ay yung huwag itapik yung dalawa. Ano ba? Pag sinabing huwag itapik, kasama na rin dyan yung huwag gawing title, huwag gawing thumbnail, ang kahit alin sa kanila, no? At lalong-lalo na, syempre, yung talagang ang topic mo ay tungkol pa rin sa kanila. Yan po yung nakapaloob dito ngayon na dalawang rule na pinag-uusapan. Content ka, at sabi mo raw na all video yan, pero kahit all video, kasi bawal nga i-post, i-vlog, nakasigin sa phone mo, dapat all mo na pinost. Ayan, no? So yun guys, sa totoo lang ngayon ko lang din nalaman yun na kahit pala yung old lumang video nung dalawa po
ay bawal pa rin gawan ng reaksyon. Hindi lang yung mga kung ano yung mga kasalukuyang nangyayari ay yun ang pinagbabawal. Hindi pala kasama rin yung mga basta kung ano yung nandun sila na dalawa or kahit hiwalay pa, magkabilaan, boy or girl, na mga content na luma ay bawal din na gawing content. Basta kung nasaan sila, bawal. Kumbaga, total blackout. Total blackout pala ito. So yun guys, at least ako mismo, nalaman ko rin yun sa ngayon. Marami ka ng labag sa role stage na yun, sa live mo, nababanggit mo pa rin yung dalawa. Isa rin yan na nagbabawal. So, I second the motion, mga kapatid, na mula po nung sinabi ni Kalingap Rab na stop na po ang pagre-reaction at pagbanggit, even pagbanggit sa pangalan ng beneficiary, para stop natin yung issue, dapat po sumunod tayo sa mga kapwa ko reactors. Wag na po nating labagin yung sinabi ni Kalingap Rab na stop na po. Yung ibig sabihin, pag stop na yung tungkol doon, pati yung pangalan, wag po nating banggitin para tumigil na. So yun po yung napupuna namin sa mga ibang charity vloggers. Red Sane, yan, sabi na, at sa iba pang mga reactors. Sabi po dito, gusto ko lang basahin itong sinabi ni Richard Tugna. Ang sabi niya dito, hindi na natutupad yung sinabi ni Kuya Bal na pagkatapos nilang mag-training sa DAET ay bumalik na sila sa kanilang lugar. Yan yung yan yung original. Actually, matagal na yan. Matagal na pinapatupad. Pero kanya ka lang talagang hindi nasusunod o hindi naman kaya ay nakalimutan na yung rule na yan. Noong umpisa pa lang, yan talaga. Kumbaga, ang DAET or ang Kalingap para magiging training ground ng mga aspiring na mga charity vloggers. And kapag matuto na, ay pwede na silang magkanya-kanya. And kung naalala nyo guys, merong isang masigasig din na charity vlogger ng Kalingap na tinanggal. And ang ang naging lumalabas na kasalanan niya ay yung hindi na siya gaanong nagpapakita sa Kalingap po kay mga celebration, may mga party, hindi na siya pupunta. Gawa nga po ng umuwi na po siya sa nandun siya sa malayo, pero continuous yung kanyang pag-charity. Masipag silang dalawa po masipag silang dalawa magkasama nag-charity. And sikat na rin po sila ngayon. Yung parang Marcos vlog ba yun? Basta may Marcos siya. And yun nga guys, natanggal naman sila dahil sa hindi na sila nagpapakita sa DAET. Yun naman yung naging dahilan ng pagkakatanggal po nila. Kumbaga nasa malayo na kasi sila. Kaya hindi na sila nakakabalik. Kaya sila natanggal. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po sila. And parang hindi naman sila nagkaroon ng sama ng loob kay Kuya Bal kasi nire-respeto naman po nila si Kuya Bal kung ano yung decision niya. Ay, yun ang talaga yung masusunod. Pero hindi sila tumigil sa gawain. And nagpapasalamat pa rin sila kasi may natutunan silang malaki sa sa Kalingap. So yan, tuloy po natin to. Na direksyon ni Kuya Bal noon na magte-training kayo sa DAET, after na matuto na kayo, matataas na yung mga channel ninyo, subscribers ninyo, then you will go back doon sa kung saan kayo nanggaling, tapos doon kayo mag-charity. Hindi na nangyari yun. Pero sinabi ko lang para maalala ninyo. Okay, so ayun, dito na tayo sa ating pinakahuling topic, mga bro and mga Kalingap. Yes, meron pa tayong isa. Ang dami nating topic. So tapos na tayo dito sa pag-assess sa mga Kalingap charity vloggers. And ang panghuli natin ay bakit napakarami pa din ang nagtatopic kay Vian?
So yun guys, no, ito naman, itong topic na ito, ang batas na ito ay sakop yung hindi lang yung mga reactors, pero normally dapat ito para sa mga reactors lang sana. Kanya nga lang, may mga tinatawag na charity vloggers na hindi lang sila mga nagchi-charity po, ano. Kumbaga ay nagre-reaction na rin po sila, nagiging reactor na rin po sila, kaya hindi naman po lahat, no? Pero may mga ilan at yan ay mababanggit po nila mamaya na mas marami pa yung ginagawa ng pagre-reaction kaysa pag-charity. So ito, tuloy po natin and dito nga malalaman natin kung sino-sino yung mga nabanggit ko kanina na 3 reactors na babae na hindi rin sumunod sa pakiusap po ni Kalinga Prab. No? At yun, tuloy po natin. Marami pa din. Di ba sinabi na ni Kalinga Prab Ay, na i-relay ni Kuya July na bawal ng pag-usapan itong si Vian. Actually yan, totoo yan. Yung sinabi ni Teacher N, kasi mismo dun sa GC namin na Karepa ay pinorward ni Sir July yung warning po na yun, no, na bawal ng reaksyonan itong si girl. And after that, mga sumunod na araw, ay sinama na rin yung si boy na bawal ng reaksyonan. So yan guys, alam na alam po yun. And right there and then, kahit may mga nagawa na rin po ako na nakahanda na i-upload, ay sayang, pero okay, rule is rule, no? Ay, hindi ko na in-upload. Ganun. Hindi kaya ito kasi meron akong tanong sa inyo mga sis and bro. Hindi kaya nabibigyan ng reaksyon o napag-uusapan pa din kasi kinukuha nila doon sa video na ini-upload ni Kuya Val. Ano masasabi mo doon? Sisikin ng Emmy. Ayun. Parang ganun. Bawal na mag-topic. So, kapag sinabing bawal, kahit na nagta-topic si Kuya Bal, kasi si Kuya Bal exempted sa Tama. pinagbawalan tayo na mag-topic. So, dapat sundin natin. Correct. Dapat sundin natin. Huwag matigas ang ulo. Kasi, hindi kayo makatiis na hindi mag-topic. Kasi talagang, for views. Di ba? Kasi kung hindi tama. Hindi makatiis na hindi mag-topic. And alam na alam ko guys na itong dalawa rito sa Karaba, si Teacher Ed and Gandang Emmy. Nako, kagaya ko rin yung mga yan. Mahilig din mag-topic before po, depende kasi yan sa mga iniidolo mo doon sa tandem na yon or sa love team na yon. Kasi madaling gawan ng reaction. So yun po. Pero tumigil na rin po sila. Wala na rin ako nakita na binabanggit nila either of the two, yung si boy or si girl. So kaya nagtitiis din yung mga yan na hindi mag-topic. And yun na nga lang, nakakalungkot at meron kaming 2 kasamahan sa Karepa na talagang hindi makatiis, no? At talagang hindi sinunod yung pakiusap ni Kalinga Prab. And yung isa naman na babae, hindi siya taga-Karepa, taga-striker po siya. So maya-maya lang malalaman natin kung sino-sino. Diba? So, dapat, sumunod na lang tayo. Kasi marami pa rin tayo nakikita na talagang tinatopic pa rin itong dalawa. So, sana, Sino-sino yung mga nagtatopic pa din kay Vian? Yan. ang nandiyan, ang lagi nilang inaano, yan, si Red Sane, si Doc Yun. Lab, at saka yung mga ibang reactor na topic pa rin. Ayan, si Rensen, tsaka si Doc Lab, parang na yan, kumbaga. alam na po ng lahat yan. At minsan, hindi lang isang beses sa loob ng isang araw po, Pero sa mga reactors, dito ka maninibago. May nakita ko kanina, si Kalinga Kel, nagtatopic pa Yun. rin. Sabi kay Vian si Kalinga kanina. Ako, nag-comment ako kay
Yun, dalawang beses kay Starak. Kasi sabi ko, sabi So yun guys, ang unang nabanggit na taga-Karepa po ay si Kalingap Kiel. Kalingap Kiel. Babae po yun. And sabi naman ni Ma'am Darlene Vlog ay nabanggit niya si Starrax. Si Starrax kasi guys, nag-iikot din yan. Nag-iikot yan. Alam ko, madalas mag-ikot. And paminsan-minsan, dumadaan yan doon sa lumang bahay ni na girl po, ano, doon sa masalong-salong para kakwentuhan itong tiyuhin ni girl na mangingisda po, ano. And yun, kumukuha siya ng content doon. So, pati pala yung mga ganon, eh, bawal na rin kasi hindi mo maiiwasan na hindi mabanggit ang pangalan na ni girl. So, well, let's see. sabi ko, bawal i-thumbnail. Kahit hindi mo siya topic, pero nami-mention mo sa vlog mo. Oo. Sabi ko, bawal i-thumbnail. Kung hindi mo nga Yun po yung tinatawag na clickbait. Kumbaga, papainan ka ng isang content creator, gagamit ng isang picture para maano yung mga viewers, uy, okay to okay, sige, panoorin natin. Kahit hindi yun ang mismong nilalaman ng ng content, ang tawag po doon ay clickbait. Kumbaga, pinapainan nila kayo para pindutin, para panoorin yung kanilang upload videos. Kahit hindi yun mismo ang content, pero tinthumbnail mo, kumbaga yun yung nasa picture o kaya nasa title mo, yun po yung tinatawag na clickbait, which is maraming gumagawa niyan. topic yan, pero wag mo na-mention sa vlog mo. Tapos sa Facebook niya, parang tito, no, nami-miss na daw nila yung, yung tandem ng dalawa. Nami-mention pa rin nila yung dalawa sa content nila. So, iwasan na lang siguro. Kung makita ninyo ang tita, kaibigan, ay, kumusta ka na? O nami-miss ko ang auntie, ang tandem na ganito. Na mapag-usapan. Huwag nyo na isali dyan sa topic ninyo na nakita niya yung lola, tito, pinsan, na-atun yun thumbnail para hindi mapapag-usapan. Yan kasi ang dahilan eh. Sunod naman tayo. Pero bakit may mga kasama pa tayo na, yun nga, tama ito si Bro Rodel na comment kanina na bakit daw si Bro JP ay puro Edo ang thumbnail. Ayun pa. Katulad din ni Doktor. Puro V ang thumbnail, pareho sila. At saka si Red Sing. Diba? So, may thumbnail. Kaya nga, tayo sis, ang magagawa lang natin dito sa Karaba is to warn them. Kung magpanawagan sa makasamahan natin, abay wag naman natin ng itapik para ipakita din natin kay Kalinga Prab na sumusunod tayo sa kanya. Oo. Diba? So, ayun, Dr. Love. Hindi lang kasi basta sumusunod ang dyan ang para sa akin kung ako magsasabi, dapat ipakita natin na may respeto tayo dun sa kinauukulan o kaya yung totoong kalingap. Sino ba ang totoong kalingap dito? Si Kuya Bal, si Kalingap Prab, si Ate Edna, sila po ang totoong kalingap dito. Kumbaga lahat ng mga iba, including ito na naman, mahirap pagka si Boy at saka yung iba pa, vloggers, reactors, ang tawag po dyan, Kalingap partners. Yun po guys, ang ibig sabihin. Pero yung pag sinabi mong Kalingap, sila po yung nagmimi-ari ng Kalingap. Sila po yung Kalingap mismo. Sila ang nagtatag, sila ang nagbuo. Sa kanila mismo yan, sa kanila nakarehistro yung organization na yan po, ang Team Kalingap. Sa kanila po yan. Sa pamilya, yun na, Kuya Val, Kalingap Prab, Ate Edna, sa kanila po yun. Red Sing, Kalingap Kiel, totoo, tama ba to Kalingap Kiel? Wait, i-search ko ba? Baka mamali ako dito sa Kalingap Respeto. Kiel. Kita ni teacher, gandang Emi. Ano? Nakita mo sis, gandang Emi? Kalingap Kiel daw. Karepa ito eh. Si Starrax, hindi na siya nag-content ulit. Kasi kinoment ko.
Ay, oo nga. Si Kalingap Kiel, Tarepa ito, nag-content pa siya. Bawal nga rin i-content si Kalingap Ed. Shit. Hindi na kontento si Teacher N sa sinabi ni Gandang Emmy po, talagang chinek niya. Ganun sila kahigpit ngayon, guys. At ayan, at natutunayan na ang isang karepa na si, sino ba yun? Kalingap Kiel ay nag-content. At bago lang, parang 7 hours ago. Umpisa nung nag-live stream ang Karaba. Oo, ito na-content pa siya. Tapos, parang nakita ko din si M's Live. Miss M's Uy, Live. may isa pa. Diba? Sinabi Parang naman nakita ko siya nag-copy kanina ng Itong kay Miss M's Live. May action na Juma TV. May 12 days ago, meron pa rin siyang thumbnail ni Oo, si M's Live meron din. 7 hours ago. Ayan, pang ano mo? So yan guys, Miss M's Live, 7 hours. Bago lang. Yan, ganun pala kahigpit ngayon guys. So, ingat po tayo, lalo sa ating mga reactors. At lalo-lalo na, nasa karepa tayo kasi sabi, matitino daw ang mga nasa karepa. So, panindigan po natin yun. Karepa? Kay Kalingap Edo, karepa. Puro karepa ito Kalingap Giel, M's Live. Kenoli, ano masasabi mo doon na sinabi daw nung dalawa, we're not sure kung sinabi ba talaga. Kasi siguro susunod na naman. Sabi daw wala daw makakapagpigil sa kanila i-content ang mga ito. Ano masasabi? Lilinawin ko lang guys, yung sinasabi ni Teacher Ed na yung dalawa, ay hindi po yung dalawang taga-karepa. Ang sinasabi niya po dito ngayon na yung dalawa na hindi mapipigilan sa pagko-content ay si yung si Dr. Love at si Red Sane. Baka po kasi mapagkamalan na yung dalawang reactor kasi nagkaduktong-duktong na po So, yun lang po. Disclaimer lang. Mo doon, Kenoli. Mukhang mali kasi in the first place content yan ni Kalingap Rab di ba? Hindi pa naman yan binibitawan ni Kalingap Rab di ba? Maybe kayo yung scouter. Sino ba scouter? Di ba? Tapos merong tinatawag na privilege yung scouter na i-vlog. Pero sino nagbigay ng privilege? Yung content creator. Kasi nung makita nyo yan, nung may scout nyo yan, ibinigay ninyo sa isang content creator. Yung content creator nag-isip ng konsepto, nag-isip ng programa, at ginamit ang kanyang resources. Anong resources ni Kalingap Rab dyan? 3.6 million subscribers pinagamit niya para kay Beyonce. Correct. Tama? Tama. Hindi magiging viral yung ini-scout nyo kung hindi tinangkilik ng 3.6 million subscribers ni Kalingap Rab. Correct. Oo. At kung hindi yan naging viral, hindi rin kayo makikinabang dyan. Tama? So therefore, yung content creator, nung sinabi niya na ay, nawala. Nalaglag. Nalalaglag si Kenoli. So, ayun, oo. Ganda pa naman ang sinasabi. Kasi si Darlene si Gandang Emi, di ba may bagong rules ngayon? Itong January na ito na na-implement ito si Kalingap Rab tungkol dito sa mga Kalingap Angels na kahit mga scouter, wala silang karapatan na mag-vlog dito unless sinabihan sila ni Kalingap Rab na i-vlog. I-vlog? Diba may rules na ganon? Pero may rules na ganon na kahit na ikaw ay scouter ka, pero hindi ka nabigyan ng permission ni Kalingap Rab, you have no right na i-vlog ito. Kasi yan guys. Actually, na yan kumbaga hindi po bago. Matagal na po yan na rules na isa rin sa mga rules na matagal na talagang hindi nasusunod. Nasunod lang yan, mga 1 linggo, maximum of 2 weeks, and then after that, makakalimutan na kagad. Ganun po yung nangyayari po kasi, Dahil ganito po kasi yan,
ang merong tinatawag na content mo, vlog mo, or scout mo, vlog mo. Parang gano'n po pag na-scout mo, yun lang ang kailangan i-vlog mo. Hindi mo pwedeng i-vlog yung ibang na-scout ng iba po, dahil na kanya-kanya nga kayo eh. And then, yun namang nangyari kay Dr. Lab ay, oo, siya yung naka-scout. Kanya nga lang, na-vlog niya ng mga ilang beses muna si girl. And then, nung naramdaman niya na walang nangyayari, kumbaga walang asenso, yung kanyang pagbablog kay girl, ang ginawa niya ay ipinasa niya kay Kalinga Prab. No? And nung mahawakan na po ni Kalinga Prab, ay dyan na unti-unti nag-umpisa na ng umangat dahil sa subscribers ni Kalinga Prab na napakarami. At yun po yung binabanggit ni Kuya Noli kanina. Dahil kung hindi si Kalinga Prab ang humawak dyan, ay sigurado na hindi natin masasabi kung may magbabago kasi naramdaman na ni Dr. Lab yung mga ilang beses niyang binablog, walang nangyayari. Kaya naisipan niya ngayon na ipasa kay Kalinga Prab. And may batas pa nga dati guys na kapag ipinasa mo na yung na-scout mo, ay hindi mo na pwedeng i-vlog ulit yan unless binigyan ka nung pinagpasahan mo, sabihin na natin si Kalinga Prab, binigyan ka niya ng permiso para i-vlog ulit yung ng isang beses. Kada vlog kasi dyan, hindi ko mo binigyan ka ng permiso ngayon, ay tuloy-tuloy na pwede mo i-vlog. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ano lang po yun, yung pagkakataon lang na yun, kunwari, sabi mo, gusto ko i-vlog, at pinayagan ka ni Kalinga Prab, yun lang pagkakataon na yun pwede. Hindi yung minsan na pinayagan ka ay tuloy-tuloy na. Hindi po ganun, guys. Yun po yung aking natatandaan sa mga ipinatupad na rules ng Kalingap mula noon pa, no? Matagal na yan, ng taon na yan. And yun nga. At lumalabas na yung mga yon ay nakalimutan na. And nasasabi na itong January lang ulit na nagkaroon. Pero sa totoo lang, matagal na po yan, guys. And sa mga alam naman yan, na mga matatagal na rin dito sa Kalingap po, Kay Kalinga Prab yan eh. Siya ang may content niyan. Kahit ikaw pa yung scouter. I-turn over mo yan kay Kalinga Prab. So, sino ang may karapatan yan? Si Kalinga Prab. Correct. Yun yung bagong rules ngayon ng January. Kaya nga, di ba, may mga changes sa rules. So, kahit na scouter siya, he has no right na mag-vlog dyan anytime he wants, anytime they want, kasi mayroong bagong rules si Kalinga Prab. Pero kung nabigyan sila ng permiso ni Kalinga Prab na mag-vlog, then, sabi nga natin, mas maganda man na mag-disclaimer sila na itong vlog na to ay may paintulot po ito kay Kalinga Prab. So, di ba, para hindi sila mapuna. Di ba So, ito naman guys, ay kahit itong aking mga opinion at pagre-reaction dito ay hindi dahil sa meron tayong grudge sa mga tao na nababanggit dito po, hindi po ganun. Kumbaga, nag-share lang po tayo ng sarili nating opinion base dun sa ating mga nalalaman. Ngayon, kung may mali sa aking mga nasasabi dito, ay pwede po kayong mag-comment and handa akong tanggapin kung ano man ang mali sa aking mga nababanggit po dito, guys. So, yun. Ng Emmy? Tama. Oo. Dapat alam, baka naman yung iba hindi nila alam. Yes, oo. Sunod. Baka iba hindi Kalinga nila Prab alam. ang may karapatan. Ito naman, meron pa palang nag-topic kanina, si Hasa 26 TV ng Strike. So yun guys, pangatlong reactor na babae na nagtatopic pa rin. Either of the two po, hindi rin nakatiis. Sa striker naman siya, hindi sa Karepa. Hala, Beyonce, La Bandera lang daw. Yan yung parang nag-title siya ata yan kasi narinig niya sa
Yung nag-live si Oo. Madam, So, may ito kay, nabanggit na rin. ito kay sinong Madam nag-live? Ito kay Ate Sis Edna. Hasa, mako-consider ba natin to na kasi nakalagay niya sa title niya, Hala Beyonce, La Bandera lang daw. Di ba pinagbabawal na nga na wag na muna. So, thumbnail. Ba't yung thumbnail kung hindi mo topic? So, baka na-topic. Hindi ako nakapasok sa live niya kanina kasi naka-live din ako, This sabay is kami. ang title ni Sis Nalaglag na Hasa naman. ay, ito kay Loli. What I mean picture and kaya niya title kasi yun ang topic niya. So, meaning, Yes. topic niya. Topic niya. Oo. Topic ito ni Sis Hasa 6 hours ago. Hala, Beyonce, La Bandera lang daw. Yun. Benoli, ano masasabi mo dito? Tinapik ni Sis Hasa 6 hours ago. Ang kanyang title, Hala, Beyonce, La Bandera lang Puro daw. bago lang. Baka hindi alam ni Sis Hasa na yan ay pinagbawal ng reaksyonan ni Kalinga Prab. Pinagbawal na po yan eh. Ano yun? Hindi, Yun yung guys, no? Yun yung salita na medyo parang hindi hindi acceptable yung pag sinabi na baka hindi alam. Ano po yan pagka reactor ka or vlogger ka sa Kalingap, imposibleng hindi mo alam yan, no? Paulit-ulit, wala na nga ibang topic, kundi yung mga ganyan, bawal dito, bawal doon. So, parang imposible na hindi alam. hindi mo ba alam yon, Sis Hasa? Medyo pakiklaro nga po. Ano nga ba ang nangyari? Nagkasundo tayo nung umakit ka rito. Nasusunod tayo sa rules ng Kalingap. Napaakyat na pala dati. Huwag kayong magalit kasi trabaho lang po ito. Baka kami na naman yung basa sa mainin nyo na katulad mga araba, namin, pabida-bida. pag nag-thumbnail din kami, nag-topic, yan, papagalitan din kami ng kasamahan namin. Yes. Ito si Nida Sabala, basahin ko lang. Kung pinalitan pangalan ni Beyonce na gwapa, tapos content niya Doc at Red Sane, okay lang ba yun? Ako, yun na naman. Yun na naman. Patuloy pa rin tinatapik, kanya nga lang, pinalitan ang pangalan ni girl. Instead na yung tunay na pangalan niya ay ginawang guwapa. So, pwede ba yun? Para i-content siya dahil napalitan na yung pangalan niya? Malalaman natin. Hindi rin, kasi yun din yun eh. Hindi rin, siya pa din yun eh. Topic pa rin nila, iniba lang pangalan. Oo, iniba lang yung pangalan. Diba? Guwapa. Pero kapag Pag tinanong ko kayo, sino ba yung gwapa na yon? Isa lang naman isasagot nyo eh. Tapos Ayan, alam ng mga solid, mga basher na siya yan. Kasi So yun guys, no? At kahit anong gawin, bawal pa rin. Kahit palitan mo yung pangalan, kung siya pa rin naman, yung pagkatao niya or yung ginagawa niya, yung pa rin yung topic, parang bininyagan lang ng ibang pangalan. Pero siya pa rin yun. Hindi na magbabago, Kanya-kanyang kanya-kanyang lusot para may content po, Kasi malakas po talaga ang views. Malakas ang views kasi mainit po At mismo yung mga viewers, maraming alam na hindi nila masabi. Dahil wala silang pagkakataon para sabihin yung kanilang gustong sabihin. Kaya madalas, pinapanood pa rin nila yan, yung mga yan, para makapag-comment po sila. sabot. Alam niyo si Guapa, inayos ang bubong niya, ang ganda-ganda. Tapos nag-grocery sila gets na ninyo yun. Kahit palitan ng pangalan. Siya pa rin ang topic. Oo, bakit gano'n naman? Mga sis, mga bro, pinagbabawal na nga ni Kalinga Prab. Pero Pinapalitan pa ng pangalan. Di pa rin tayo natigil. Diba? So masabi niya ni Kalinga Prab, bakit gano'n ang mga ito? Sinabi na, sana yung sumunod naman kayo. Sabi mag-charity daw kayo. Reactor kami. Ba't kami mag-charity? Reactor kami. Sa akin Sabado Hindi naman niniwala si D sa Karaba at hinahamon kayo na mag-charity daw kayo. Hindi kami charity. Hindi naman kami charity. Kami reactor. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Kuya Noli. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Kuya Noli, kanina. Di ba, nag-uusap-usap tayo. Nasabihin nila, oy, kayo nga mag-charity.
Kaya Opo po hindi kami kayo dyan. charity, kami ay Alam nyo, reactor. kanina, during my speech do sa part na yun, sinabi ko po na alam ko yung mga sitwasyon nila, pero hindi ko nararamdaman yung kanilang kasi hindi naman ako charity vlogger. Pero alam ko yung probably mga predicaments nila, na kulang sila sa resources or anything. Pero malinaw po kasi ang tinanggap nilang trabaho or papel, sa mundo. Sila po ay tumanggap ng papel ng pagiging charity vlogger Tama. dahil passion nila yon at nagmiyembro pa sila sa isang organization. Ibig sabihin nun, wala kang dapat sisihin kapag ka ikaw ay nag-fail, kapag ikaw ay hindi naging maayos, at kapag ikaw ay napuna, wala kang dapat sisihin. At huwag mo itapon sa iba na, sige nga, kayo nga, gawin nyo nga. Walang ganun, para kang bata. Ayun. So, yun yung pinaka-last po natin, no? Yung may nagsabi na sinabihan na yung mga reactors ay kayo nga ang mag-charity. Mali po yun. Kapag unang-una, ang mga reactors bago pumasok sa Kalingap ay alam na po nila yung papasukan po nila bilang isang reactor, hindi po charity vlogger. Magkaiba po yun. Although, ilan sa amin na mga reactors, actually meron kaming charitable act na ginagawa monthly na hindi na po namin sinasama sa mga vlog po, which is, internal. Meron kaming mga pagtulong na ginagawa sa Kalingap na hindi na namin binabanggit pa. Alam na alam po yan. Nasa Kalingap po yan, monthly po. And meron ding mangilan-ngilan siguro sa amin, na kagaya ko, meron akong mga ginagawang charity pero hindi ko binablog. Hindi ko ginagawa ng video. Kasi at hindi ko rin binabanggit. Once ko lang pala nabanggit yan. Nung ako ay na-interview din sa Caraba. At tanungan nila kung bakit hindi ko na binablog. Sabi ko, hindi naman ako vlogger. Kumbaga, isa lang po akong reactor. And kung ano man yung ginagawa kong pag-charity, isa pusang loob kong ginagawa yun. Yun. Yan po. And I'm sure meron ding mga ibang reactors na gumagawa din nun na hindi rin ibinablog, no? At yun, hanggang dito na lang. And I hope marami tayong natutunan dito ngayon po sa ating naging topic sa araw na ito. And bago natin tapusin, syempre, ingat po tayo lahat and tayo po ay magnilay-nilay and happy Friday po. Happy Good Friday po sa inyo lahat. God bless and yun. Abangan nyo po ang aking susunod na upload. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. God bless po sa lahat. So, bye-bye po muna. Pansamantala. Bye.